Alam mo yung simpleng gabi lang dapat? Yung tipong nanood ka lang ng sine, makapag-relax, mag-enjoy, tapos uuwi ka na. Ganun lang dapat yon. Pero noong December 16, 2012, sa Delhi, India, isang gabi ang naging bangungot ng buong bansa. Yung gabing pagsakay mo ng bus, hindi ka pala dadalhin sa kinaroroonan mo. Kung hindi, dadalhin ka pala sa impyerno. December 16, 2012, isang 23 anyos na physiotherapy student na pinangalanan nung una na Nirbhaya, means fearless. Pero ang totoong pangalan niya ay Jyoti Singh. Isang dalagang may pangarap, may mga plano sa buhay. Kasama niya ang kaibigan niyang lalaki. At galing sila sa sinihan sa South Delhi. Noong mga gabi na yon, naghintay sila na masasakyan pa uwi. At may humintong private bus. Akala nila, normal na biyahe lang. Pagsampan nila ng bus, meron ng 5 lalaki ang nasa loob. At pang-6 ang driver. Habang umaandar ang bus, biglang nag-iba ang atmosphere. Naramdaman ng kaibigan ni Jyoti na there's something wrong. Maya-maya lamang, binugbog na ang lalaki. Pinagtripan at pinagahampas ng bakal hanggang mawalan ng malay. At habang wala siyang malay, doon na nagsimula ang impyerno. Paulit-ulit inabuso si Jyoti at pinagsamantalahan habang umaandar ang bus. Walang awa. Ang turing sa kanya hindi na tao. Pagkatapos, pareho silang itinapon sa kalsada. Hubad at sugatan. Dinala sila sa Safdarjung Hospital at grabe ang internal injuries na natamo ni Jyoti. Hindi ito simpleng assault. Ito ay sistematikong pagwasak sa katawan ng isang tao. Ang kaibigan naman niya ay nakasurvive at hindi ganun ka-severe ang mga injuries. At dahil sa matinding mga natamo ni Jyoti, nagpasya ang mga doktor na ilipat siya sa Singapore para mas advanced na treatment. 13 araw siyang lumaban. 13 araw na kumapit ang pamilya niya sa pag-asa. Pero noong December 29, 2012, pumanaw siya sa edad na 23 anyos. At dito na nagsimula ang apoy. Hindi lang pamilya ang umiyak, buong India naglabasan sa kalsada at nagprotesta. Hindi na ito simpleng kaso. Simbolo na siya ng lahat ng babaeng natakot umuwi sa gabi. At ang pang-aabuso sa mga babae. 6 ang sangkot. Si Ram Singh, ang driver, Mukesh Singh, ang kapatid ng driver, mga kaibigan nila na si Vinay Sharma, Pawan Gupta, Ashay Thakur at isang 17-year-old na juvenile. Nahuli sila within days. March 2013, si Ram Singh natagpo ang patay sa kulungan. Alleged suicide daw. Yung juvenile naman, 3 taon lang sa reform facility dahil sa batas ng edad. Marami ang nagalit. At yung 4 na natira, nung 2013 din mismo, hinatulan ng death penalty. Pero hindi pa doon natapos. Magkalipas ng 8 taong paghihintay at ng ilang taong paghahain ng mga apela at mercy petitions, sila ay isinailalim sa parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay noong March 20, 2020, 5:30 ng umaga sa Tihar Jail.
May nagsabing justice was served. May nagsabing too late. Meron naman nagsabing death penalty is not the solution. Pero isang bagay ang totoo. Wala nang makakapagbalik ng buhay niya. Ngayon, pag-usapan natin yung mas malalim. Hindi lang ito tungkol sa 6 na lalaking kriminal. Ito ay tungkol sa group psychology. Kapag nasa grupo ang isang tao, bumababa ang personal accountability. May tinatawag na diffusion of responsibility. Yung hindi lang ako, yung kasama naman sila, yung hindi ko naman sinimulan, at doon nagiging mas brutal ang tao. Dagdag mo pa ang cultural conditioning, yung power imbalance, yung objectification, at normalization ng bastos na jokes or pagmamaliit sa boundaries, pambabastos at pang-aabuso sa mga babae. Ang ganitong krimen hindi nagsisimula sa bus. Nagsisimula yan sa mindset, sa environment, at sa mga tahimik na toleration. Kung may matututunan tayo dito, ito yon. Hindi porket gabi na, kasalanan na ng babae. Hindi porket daring ang suot, kasalanan ng babae. Hindi porket sumakay ka ng bus, may pahintulot na ang mundo na saktan ka. At hindi porket may kasama ka, safe ka na. Safety is not paranoia. Awareness is not weakness. At sa mga lalaki na nanonood nito, responsibilidad nyo rin ito. Call out your friends. Huwag nyong gawing normal ang bastos na culture. Huwag kayong matahimik kapag may mali. Kasi minsan, ang krimen, hindi lang ginagawa ng halimaw. Ginagawa rin yan ng ordinaryong tao na walang pumigil. Ang pangalan ni Jyoti, hindi man agad sinabi noon, pero ang mundo tumawag sa kanya ng Nirbhaya. Fearless. Hindi dahil hindi siya natakot, kundi dahil kahit wala na siya, nagising ang buong bansa. At ngayon, ang gabi ng December 16, 2012, paalala ng tunay na pagbabago, hindi lang nanggagaling sa matas. Nanggagaling yan sa tao.